kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit tinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan at mga banal, at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba ay kumikilala o ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang talinhagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, isang talinhaga na naman tungkol sa paghahari ng Diyos ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. At kung nung nakaraan narinig natin na inihahalin tulad niya ang paghahari ng Diyos sa bukurin kung saan merong trigo at masamang damo, ngayon naman narinig natin inihahalin tulad niya ito sa mga isda. Isipin na lang natin na ang langbat ay ang simbahan. At ang simbahan ay tayong lahat. Merong masama, may mabuti. At sa huli ng ating buhay, dalawa lang yan. It's either masamang tao tayo o mabuting tao tayo. It's either tayo ay panig sa Diyos o tayo ay laban sa Diyos. It's either tayo ay banal o makasalanan. Pero again, hindi katulad ng isda. Ang mga isda, it's either talagang masama yan, pwedeng kainin o di kaya hindi pwedeng kainin. Pero sa ating mga tao, hindi naman tayo pinanganak na likas na masama. Lahat tayo pinanganak o likas na mabuti. Pero dahil sa ating mga karanasan, pwede nating sabihin na tayo ay nagiging masama o mabuting isda. Nagiging masama o mabuting tao. So in other words, meron pa rin tayong choice at the end of the day. May choice tayo para maging mabuti o masamang tao. At kung gagamitin natin yung talinhaga, may choice tayo para maging mabuti o masamang isda. Pero at the end, dalawa lang yan. It's either mabuti o masama. At ang ating unang pagbasa ay nagpapahayag ng paraan kung paano ba maging mabuti. At paano ba maging mabuti? Sa ating unang pagbasa, nandito yung isa sa mga pinakamagandang halimbawa. Pumunta yung propeta sa magpapalayok
At ano yung pinakita ng Diyos gamit yung magpapalayok? Sinabi doon sa unang pagbasa, hindi ba pwedeng ang aking bayang Israel ay maging katulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok? Parang ganun din yung sinasabi sa atin. Inaanyayahan tayo na maging katulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Na maging katulad tayo ng luwad sa kamay ng magpapalayok. At sino yung magpapalayok na yon? Ang Diyos. Siguro naman lahat tayo dito pamilyar kung paano ginagawa yung mga paso, yung mga palayok, yung mga vase. Diba? Kumukuha sila ng putik, nilalagyan ng konting tubig, pagkatapos hinuhulma. At napansin nung propeta sa ating unang pagbasa na kapag ka nasira yung hulma nung palayok, inuulit from the beginning. Na ibig sabihin, sana tayo ay matulad din sa luwad na yun, sa kamay ng Diyos. So meaning, inaanyayahan tayo ng ating unang pagbasa na mag-surrender, ibigay ang ating lahat sa kalooban ng Diyos. In other words, hayaan nating hulmahin tayo ng Diyos. Hayaan nating hubugin tayo ng ating Panginoon. Ganon yung paghuhulma ng magpapalayok sa luwad. Na ibig sabihin, syempre hindi naman madali lagi na hanapin o isipin o alamin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya ang mensahe din sa atin ay hanapin. Hanapin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Hanapin kung ano ba ang gusto ng Diyos sa atin. Sa ganung paraan, para na rin nating hinahayaan na hubugin tayo ng Diyos, katulad ng paghubog ng magpapalayok sa luwad. Pero ang ibig sabihin nun, ibibigay natin yung ating buong tiwala. Ang ibig sabihin nun, ibibigay natin ang ating buong pananampalataya. At malalaman lang naman natin ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating panalangin. At masusunod lang naman natin ang kalooban ng ating Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at aral. At saan natin matatagpuan ang aral at kautusan ng Panginoon? Nandun sa lambat na sinasabi niya. Ano yung lambat na sinasabi ng ating Panginoon? Nasa simbahan. Ang lambat ay ang simbahan. At nasa lambat na ito, sumasalamin at nakukuha natin ang katuruan at aral ng Panginoon. Pero again, hindi porke nasa lambat tayo, tayo ay maliligtas. Hindi porke nasa lambat tayo, hindi ibig sabihin nun, tayo ay mabuti na isda dahil nasa atin pa rin yung choice, nasa atin pa rin yung desisyon. Binigay na sa atin lahat ng katuruan, binigay sa atin, sinasabi sa atin, ipinapahayag sa atin ng simbahan kung ano ang kalooban ng Diyos. At hindi nga lahat tayo tumatanggap sa kung ano ang tinuturo ng Diyos. Hindi lahat tayo tumatanggap sa kung ano ang tinuturo ng simbahan. Pero makakatulong sa atin, again, yung sinasabi ng unang pagbasa, hayaan nating hulmahin tayo ng kalooban ng Diyos. Hayaan nating hubugin tayo ng salita ng Diyos. At yung classic example ng paghuhubog o pagpapagindapat na hubugin siya ng salita ng Diyos ay yung pinagdiriwang natin na santo ngayon, si San Alfonso Maria. Si San Alfonso Maria ay dating abogado, nakapag-aral, galing sa mayamang pamilya. Pero sa kanyang paghahanap sa kalooban ng Diyos, natagpuan niya ito. At nung natagpuan niya ito ay naging instrumento para tatagin niya yung Redemptoris. Ano yung Redemptoris? Yun yung mga pari na, yung mga samahan ng pari na nagpapalakad ngayon sa Baclaran Church. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, nawa patuloy nating pagindapatin
na hubugin tayo ng Diyos katulad ng paghuhubog ng magpapalayok sa luwad. Nawa, palagi nating sundin kung ano man ang kalooban ng Diyos at hayaan natin siya na tayo'y hubugin niya. Nang sa gayon, sa huli, tayo ay maituring na mabuting isda, mabuting tao. Amen.